Ano ang deworming? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang deworming. Kapag narinig ninyo ang salitang deworming o pagpupurga, ano agad ang pumapasok sa isip ninyo? Ay, pambata lang yan. O kaya naman, Professor, matanda na ako. Hindi na ako magkakabulat. Naku, class, kung ganyan ang iniisip ninyo, baka ang mga bulati sa tiyan ninyo ay nag-high five na habang nanonood ng video na ito. Kaya naman alamin natin kung ano ba talaga ang deworming at ang kahalagahan nito dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Alex Gagarin _T5R. Salamat sa suggestion mo! Bago tayo mag-isip ng iba't ibang gamot, unahin muna nating maintindihan kung ano ba ang deworming. Ang deworming ay ang proseso ng pag-inom ng gamot upang patayin o halisin ang mga parasitic worms na naninirahan sa bituka ng tao. Ang mga gamot na ito ay tinatawag na anthelmintics. Depende sa klase ng bulate. Maaaring mamatay ang mga ito, mawala ng kakayahang mabuhay, o mailabas ng katawan sa pamamagitan ng pagdumi. Hindi ibig sabihin na dahil nag-deworm ka ngayon, habang buhay ka ng protektado. Maaari ka pa ring mahawa muli kung patuloy kang nalalantad sa pinagmumulan ng impeksyon. Ngayon, sino ba ang mga unwanted boarders na ito? Isa sa pinakakaraniwan ay ang roundworm o Ascaris lumbricoides. Maaari itong lumaki ng higit sa 20 sentimetro sa loob ng bituka. Kumukuha ito ng sustansya mula sa pagkain na dapat sana ay napupunta sa katawan mo. Mayroon ding whipworm o Trichuris trichura. Ang dulo nito ay manipis kaya kahawig ng latigo. Maaari itong magdulot ng pananakit ng tiyan at pagtatae kapag marami na ang bilang. Kasunod naman ang hookworm. Ang bulate na ito ay may kakayahang kumapit sa dingding ng bituka at sumipsip ng dugo. Dahil dito, maaari itong magdulot ng iron deficiency anemia o kakulangan sa pulang selula ng dugo, lalo na sa mga batang lumalaki pa. Mayroon ding pinworm o threadworm. Maliit lang ito, ngunit kilalang sanhi ng matinding pangangati sa paligid ng puwit, lalo na kapag gabi. Ito ang dahilan kung bakit may ilang batang hindi mapakali kapag natutulog. May iba pang uri ng bulate gaya ng tapeworm, ngunit mas madalas itong nakukuha sa pagkain ng hilaw o kulang sa luto na karne o isda na kontaminado ng parasite. Kaya kung iniisip ninyo na ang bulate ay isang maliit na ninilalang na madaling baliwalain, abaklas, mali iyon. Ang bawat uri ay may sariling paraan ng pamumuhay at sariling epekto sa ating katawan. Ngayong alam na natin kung ano ang deworming at ang iba't ibang uri ng bulate, natural lang na itanong natin, kung minsan ay wala namang sintomas, bakit kailangan pang magpupurga? Narito ang nakakatuwang isipin, class. Araw-araw kang kumakain ng masustansyang pagkain. Pero kung may bulate sa bituka, may ibang nilalang na unang nakikinabang sa sustansyang dapat ay para sa iyo. Hindi sila nag-aambag sa grocery o sa Meralco, pero sila ang unang sumisipsip ng nutrients. Kapag dumami ang bulate, maaari itong magdulot ng kakulangan sa bitamina at minerals, pagbaba ng timbang, panghihina at anemia. Sa mga bata, maaari rin nitong maapektuhan ang paglaki at pagkatuto. Habang sa mga matatanda ay maaari itong magdulot ng matagal na pagkapagod at pananakit ng tiyan. Dahil dito, inirerekomenda ng mga health authorities ang regular na deworming
sa mga batang nakatira sa mga lugar na mataas ang kaso ng worm infections bilang bahagi ng mga public health program. Ngunit tandaan ninyo, ang deworming ay hindi kapalit ng tamang kalinisan. Kung hindi naghuhugas ng kamay, umiinom ng kontaminadong tubig, o nalalantad sa maruming kapaligiran, maaari kang mahawa muli. Kaya ang deworming at tamang hygiene ay laging magka-partner sa pagpapanatiling malusog ang ating katawan. At ngayong alam na natin kung bakit mahalaga ang deworming, pag-usapan naman natin ang ilang praktikal na bagay na dapat malaman ng bawat isa. Unahin natin ang tanong na madalas itanong. Gaano kadalas ba dapat mag-deworm? Depende ito sa edad, panganib ng pagkakahawa at rekomendasyon ng doktor o ng health authorities. Sa Pilipinas, ang mga batang nakatira sa mga lugar na mataas ang kaso ng bulate ay kadalasang sumasailalim sa school o community deworming program 1 beses o 2 beses sa 1 taon. Ligtas ba ito sa mga bata? Ang sagot ay oo, basta ang gamot ay angkop sa edad at ibinibigay ayon sa tamang dosis. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ang mga deworming program sa maraming paaralan. Ang mga side effects ay karaniwang banayad lamang, tulad ng pananakit ng tiyan o pagduduwal, at pansamantala lang. Hindi nakamamatay ang deworming medicine kapag tama ang paggamit, ngunit gaya ng ibang gamot, dapat itong inumin ayon sa payo ng doktor o health worker. Paano mo naman malalaman kung may bulate ka? Maaaring makaranas ng pananakit ng tiyan, pagtatae, pagkawala ng gana sa pagkain, pagbaba ng timbang, madaling mapagod, anemia o matinding pangangati sa puwit tuwing gabi, lalo na kung pinworm ang sanhi. Ngunit tandaan, may mga taong may bulate na walang sintomas. At paano ito nakukuha? Madalas sa pagkain o inuming kontaminado ng itlog ng bulate, maruruming kamay, paglalakad ng nakayapak sa kontaminadong lupa, o pagkain ng kulang sa luto o hilaw na karne at isda. Kaya class, tandaan ninyo, mahalaga ang deworming, pero mas mahalaga itong samahan ng tamang kalinisan upang maiwasan ang muling pagkahawa. Dahil sa usaping ito, siguraduhin ninyong kayo ang nakikinabang sa sustansyang kinakain ninyo at hindi ang mga unwanted borders sa inyong bituka. Hanggang sa susunod nating klase!